I would like to thank the Sandigan Bayan Justices for exonerating me of the plunder charge against me. That means to say that I did not steal anyone. I did not steal any money. I did not receive any money. Acquitted, ito ang naging hatol ng Sandigan Bayan 5th Division sa kasong plunder ni Senador Jinggoy Estrada. Batay sa desisyon ng korte, pinawalang sala ang senador bunsod ng reasonable doubt. Nabigo umano ang prosekusyon na patunayan na kumita ang mambabatas ng nasa 50 milyong piso mula sa PIDAF. Ang kasong plunder ay nag-ugat sa umano'y pagtanggap ni Senador Estrada ng kickbacks sa mga inilaan niyang pondo mula sa kanyang Priority Development Assistance Fund o pork barrel sa mga sinasabing ghost projects na mga peking non-government organizations ni Janet Lim Napoles. Samantala, guilty o napatunayan naman na nagkasala ang mambabatas sa kasong bribery. Pinatawan ito ng 8 taon hanggang 9 na taon at 4 na buwang pagkakakulong na may special temporary disqualification, accessory penalties ng temporary absolute disqualification at perpetual special disqualification para sa karapatang bumoto. Ikinagulat at ipinagtaka naman ni Senador Estrada ang desisyon ng korte dahil wala naman umano ito sa orihinal na kasong plunder na isinampa sa kanya. Pinagbabaya din ito ng 3 milyong pisong multa. Nahatulan din ito ng guilty ng 2 counts ng indirect bribery na may parusang mula 2 taon hanggang 3 taon, 6 na buwan at 20 araw na pagkakabilanggo. Kasama rin sa parusa nito ang suspensyon sa paghawak ng posisyon sa pamahalaan. I am so surprised since based on the information sheet, there was no bribery or indirect or direct bribery filed. Si Janet Lim Napoles naman na kapwa-akusado ng Estrada ay not guilty rin sa plunder. Pero guilty naman ng 7 counts ng corruption ng public officials. Pinagbabaya din ito ng higit 29 million pesos na penalty at indemnity para sa pamahalaan ng mahigit 262 million pesos. Maghahain ng motion for reconsideration ng mambabata sa bribery conviction ito sa Sandigan Bayan. Nothing is final, okay? Okay. That is appealable. We will file the necessary motion for reconciliation before the Sandigan Bayan. Okay. And yes, I will instruct my lawyers to exhaust all legal options, all legal remedies. Kung sakaling hindi sila katigan ng Sandigan Bayan, dudulog din sila hanggang sa Korte Suprema. At dahil hindi pa pinal ang hatol, mananatiling malaya si Estrada at patuloy na gagawin ang kanyang trabaho bilang mambabatas. Ayon sa abogado nito, pag-aaralan nila kung bakit napasok ang isyu ng panunuhol. It's not yet final because we still have legal remedies to file the court, and actually we don't really know why nag-bribery because from the start, none of the witnesses kasi testified that he received any money or thing. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.